Sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, may isang binatang pinagkalooban ng makapangyarihang mutya, ngunit hindi ito biyaya, kundi sumpa. Ano ang lihim na itinatago ng mutyang iyon? Paano nagbago ang buhay niya nang makaharap ang mga nilalang mula sa dilim? Tuklasin ang kwentong puno ng takot, pagtataksil, at misteryo na magpapatigil sa iyong paghinga hanggang sa huling sandali. Huwag palampasin ang kwentong ito ng tunay na laban sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa gitna ng lumang baryo ng San Ignacio, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Elias. Tahimik siya, mahilig magmasid, at laging naglalakad mag-isa sa kagubatan tuwing hapon. Ang mga matatanda ay palihim na bumubulong kapag siya ay dumadaan. Anak ng mangkukulam, sabi ng ilan. Ngunit si Elias ay walang alam sa lihim ng kanyang pagkatao. Isang araw, habang hinahabol niya ang isang paru-parong itim, nadapa siya sa ilalim ng punong balete. May kumislap sa kanyang harapan, isang mutya, kumikinang sa dilim. Hinawakan niya ito. Agad niyang naramdaman ang malamig na hangin na tila umuukit sa kanyang balat. Parang may bulong mula sa ilalim ng lupa. Ang kanyang paningin ay lumabo. At sa isang iglap, nakita niya ang kanyang ina, nakagapos, duguan, umiiyak. Ngunit matagal nang patay ang kanyang ina. Ang eksena ay tila isang alaala o isang babala. Pagmulat niya, gabi na. At naramdaman niya ang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Naririnig niya ang tibok ng puso ng mga hayop sa kagubatan. Amoy niya ang dugo sa hangin. Noong gabing iyon, isang bangkay ang natagpuan malapit sa balete. Wala ng mata at may marka ng kalmot sa leg. Ang buong baryo ay nabalot sa takot. Ngunit si Elias ay tahimik lang, pinagmamasdan ang mga tao. Ang kanyang mga mata ay mas mapula kaysa dati. Kinabukasan, dumating ang isang albularyo mula sa kalapit na bayan. Siya ay may daladalang mga orasyon at halamang gamot. Narito ang tanda ng mutya ng lagim, bulong niya habang tinitingnan ang paligid. Naglakad siya papunta sa bahay ni Elias. Ang hangin ay lumamig. Ang liwanag ng araw ay biglang naglaho. Nang pumasok siya, nakita niya si Elias na nakatayo sa gitna ng sala, walang anino. Isinusumpa kita, sigaw ng albularyo. Ngunit hindi siya nakatapos. Lumipad ang katawan niya sa pader, parang hinagis ng isang halimaw. Nagtalsikan ang dugo sa sahig. Tumawa si Elias. Isang tawa na hindi natunog ng tao. Sa likod ng kanyang batok, unti-unting lumitaw ang marka ng mutya, isang itim na ahas na umiikot sa mata. Ang buong baryo ay nilamon ng takot at pagdududa. Walang gustong lumapit kay Elias. Ngunit hindi nila alam, gabi-gabi may isa siyang binibisita. Ang lihim ng kanyang ina. Nakakadena pa rin sa ilalim ng lupa. Hindi siya namatay dahil sa sakit. Pinatay siya ng kapitan ng baryo dahil nahuli siyang nagpapagaling ng bata gamit ang itim na mahika. Binigti, sinunog at inilibing ng patago. At ngayon, si Elias ay muling bumubuo ng hustisya sa paraang hindi kayang pigilan ng batas. Isang gabi, narinig ng buong baryo ang iyak ng kapitan. Sunod-sunod ang lagutok ng buto. At sa labas ng bintana, nakita ng mga tao ang isang batang lalaki, lumulutang sa hangin, may hawak na pulang ilawan. Ang liwanag ng ilawan ay nagpapakita ng mga multo sa paligid. Isa sa kanila ay ang kanyang ina, nakangiti, ngunit may luha sa mga mata. Sa bawat araw na lumilipas, isa-isa nang nawawala ang mga matatandang kasapi ng konseho ng baryo. Sa bawat pagkawala, may iisang marka na naiiwan, ang itim na ahas sa kanilang pintuan. Ngunit hindi ito ang wakas ng lahat. Dahil ang tunay na anyo ni Elias ay unti-unti nang lumilitaw. Sa isang gabing walang buwan, humarap siya sa salamin. At ang nakita niya ay hindi na isang bata, kundi isang nilalang na kalahating tao, kalahating nilikha ng dilim. Ang kanyang balat ay naging kulay abo, parang abo ng sinunog na kahoy. Ang kanyang mga mata ay wala ng puti, puro itim, kumikislap sa sariling apoy. Mula sa kanyang likod, tumubo ang mahahabang buto na tila pakpak ng paniki. Hindi siya sumigaw. Tahimik lang siyang nakatingin sa refleksyon. Sa kanyang tainga, narinig niya muli ang boses ng ina. Anak, huwag mo silang patawarin. At hindi niya pinatawad. Kinabukasan, natagpuan ang simbahan na puno ng dugo. Ang imahe ng santo ay baligtad. At sa altar, nakaupo si Elias, may hawak na puso, pumipintig pa. Ang pari ng baryo nawawala na.
Sa kanyang kwarto, naiwan ang isang libro ng exorcism, bukas sa pahina tungkol sa mutya ng kadiliman. Ayon sa libro, ang mutyang iyon ay ibinibigay lamang sa isang nilalang na isinilang sa araw ng itim na buwan mula sa sinapupunan ng babaeng sinumpa. Isa lamang ang kayang kumontrol dito, ang dugong galing sa parehong lahi. Ngunit si Elias ay walang kapatid. O iyon ang kanyang akala. Dahil sa lumang sementeryo ng baryo, may isang batang babae na muling bumangon. Ang kanyang pangalan ay Salome. At sa kanyang liig, may kaparehong marka, ang itim na ahas, ngunit ito ay may gintong mata. Siya ang kapatid ni Elias, itinago ng kanilang ina bago ang pagpatay. Ngunit hindi sila magkasama upang maghilom. Sila ay itinadhana upang magbanggaan. Si Elias ay tumitingin sa dilim bilang katarungan. Si Salome ay tumitingin sa liwanag bilang pagsalungat. At sa unang gabi ng kanilang muling pagkikita, umulan ng dugo. Ang buong baryo ay nayanig sa alinggaw ng kanilang banggaan. Ang hangin ay naging usok. Ang lupa ay nagbitak. Ang mga bata ay umiiyak habang ang mga kandila ay kusang namamatay. Mula sa itaas ng lumang kampanaryo, sumigaw si Elias. Hindi ito ang hustisyang kailangan natin, Salome. Sumagot siya, hawak ang isang lumang kutsilyo na may ukit ng sinaunang dasal. Hindi mo nakilala ang tunay na hustisya, Elias. At sa isang kisap mata, naglaban ang dilim at liwanag. Ang hangin ay nagliyab. Ang mga multo ng nakaraan ay muling lumitaw, sumisigaw, nanunumbat, humihingi ng kapatawaran. Ngunit wala ng kapatawaran sa mundong nilamon ng sariling kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, may isang sigaw ang pumunit sa gabi, isang sigaw na hindi alam kung ito ay galit o pagluha. At sa sandaling iyon, may isang aninong lumitaw mula sa ilalim ng simbahan. Isang nilalang na mas matanda pa sa kasaysayan ng baryo. Isang nilalang na gumawa ng mutya. At ngayon, gusto na nitong bawiin ang ibinigay. Ang lupa ay nanginig habang ang nilalang ay umahon mula sa bitak ng semento. Ang katawan nito ay hugis tao, ngunit walang balat, puro ugat, litid, at lumalagablab na apoy sa loob. Ang mga mata nito ay parang 2 buwan, isa'y pula, ang isa'y puti. Isa lamang sa inyo ang karapat-dapat, sabi ng nilalang, ang boses ay parang sabay-sabay na bulong ng libo-libong kaluluwa. Humakbang ito papalapit kina Elias at Salome. Ang hangin ay kumapal, parang mailason. Ang paligid ay naging abo, ang kulay ng mundo ay nawala. Hinawakan ng nilalang ang hangin at mula rito ay lumitaw ang 2 mutya. Ang isa'y itim na may usok na lumalabas. Ang isa ay ginto na may liwanag na kumikidlat. Inyong pagpipilian, kapangyarihan o kalayaan. Tumingin si Elias sa mutyang itim. Naramdaman niya ang lakas na dumaloy muli sa kanyang ugat, parang apoy na handang sumabog. Ngunit naramdaman din niya ang hapdi ng kanyang mga sugat, mga alaala ng pighati, ng galit, ng pagkasira. Si Salome naman ay nakatitig sa gintong mutya. Sa liwanag nito, nakita niya ang mga posibilidad, katahimikan, kapatawaran, ang muling pagkabuo ng pamilyang nawasak. Ngunit naroon din ang takot na mawala sa kanya ang kapangyarihang maaaring ipantanggol sa sarili. Piliin na ninyo, utos na nilalang, habang ang kanyang anyo ay nagiging mas mabangis, mas makapangyarihan, tila mawawala ang kontrol. Si Elias ay sumigaw. Wala akong dapat piliin. At tinapon niya ang mutyang itim. Pumutok ito sa lupa at ang paligid ay nagdilim ng tuluyan. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng kadiliman ang lahat, hinawakan ni Salome ang gintong mutya at isinubsob ito sa lupa. Isang liwanag ang sumabog, tumagos hanggang langit. Nalaglag ang nilalang sa lupa, sumisigaw, umuusok ang katawan. Ang 2 magkapatid ay lumuhod, humihingal, duguan, sugatan. Ang baryo ay tila nagising mula sa isang masamang panaginip. Ngunit sa ilalim ng liwanag, isang aninong hindi pa rin umaalis. Ang nilalang ay nakangiti. Ang pagpili ay simula pa lamang. At ito ay tuluyang nilamon ng lupa, kasabay ng paghilom ng bitak. Tahimik. Walang tunog kundi ang huni ng mga kuliglig. Tumayo si Elias, mabagal, hawak ang balikat ni Salome. Ngunit sa kanyang likod, isang bahagi ng kanyang balat ay hindi na bumalik sa pagiging tao. Ang marka ng mutya ay nanatili. Kumikinang at unti-unting bumabalot muli sa kanyang katawan. Napansin ni Salome ang pagbabago. Elias hindi pa tapos, mahina niyang sambit. Tumingin siya sa kanya,
Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nawawala sa ulirat. Parang may ibang presensya na unti-unting pumapasok. Ang kanyang mga ugat ay kumikislap sa ilalim ng balat, itim na liwanag na gumagapang mula liig hanggang kamay. Ang mutya, kahit hindi niya pinili, ay hindi tuluyang nawala. Ito ay sumanib na sa kanyang laman. Bigla siyang napaluhod. Napangiwi sa sakit. Ang lupa sa paligid niya ay muling nag-init. Tumayo si Salome, mabilis na lumapit sa kanya, hawak pa rin ang gintong mutya. Labanan mo, Elias. Hindi ikaw yan. Ngunit isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang sigaw na tumulak kay Salome paatras, parang hangin na mailaman. Mula sa katawan ni Elias, may lumabas na itim na usok, na may mga mukha ng mga taong pinatay, mga nilalamon ng kanyang galit. Ang mga multo ay umiikot sa paligid nila. Sumisigaw, humihikbi, nanunumbat. Binalik mo kami ngunit hindi mo kami niligtas. Si Elias ay halos hindi na makagalaw. Ang kanyang katawan ay parang sinasakal mula sa loob. Ang mutya ay gustong sakupin siya ng buo. Tumulo ang luha ni Salome habang nilalapit ang gintong mutya sa kanyang dibdib. Kung hindi mo kayang lumaban, ako ang lalaban para sa iyo. Isinubsob niya ang mutya sa lupa. At sa sandaling iyon, sumiklab ang isang liwanag na halos ikabulag ng mga kaluluwa sa paligid. Isang puting apoy ang bumalot kay Elias. Sumisigaw siya, umiiyak, pinipilit alisin ang mga kamay na tila lumalabas mula sa kanyang sariling katawan. Salom! Masakit! Ngunit hindi siya umatras. Lumapit siya, hawak ang mutya, nilalabanan ang apoy at usok. Hinawakan niya ang mukha ni Elias. Patawarin mo ang sarili mo. Hindi ikaw ang halimaw. At sa unang pagkakataon, narinig ni Elias ang tahimik na tinig ng kanyang ina sa loob ng kanyang isipan. Anak, sapat na ang paghihiganti. Ang itim na liwanag ay nag-crack. Parang baso na sinapawan ang liwanag ng araw. Sumabog ang usok, naglaho ang mga multo, at ang katawan ni Elias ay muling bumagsak sa lupa. Humihingal. Lumuluhang parang sanggol. Tahimik ang paligid. Ngunit mula sa malayo, may narinig silang mga yabag. Mabagal. Matatag. At mula sa anino ng gubat, isang matandang babae ang lumitaw. Nakaputi. May dalang baston. Ang kanyang mga mata ay puti, walang itim. At ang boses niya ay malamig. Ang mutya ay bahagi lamang ng mas malalim na kasunduan. Tumingin siya kay Elias at Salome. At kayo ang susunod na tagapagdala ng sumpa. Tumayo si Salome, nanginginig ang kamay, hawak pa rin ang mutya na ngayoy kumikislap ng mahina. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, habang si Elias ay unti-unting bumabangon sa kanyang tabi. Ang matandang babae ay lumapit, bawat hakbang ay nag-iiwan ng basang marka sa tuyong lupa. Kayo ay mga anak ng dugo't hiwaga. Hindi natatapos ang kapangyarihan sa pagpili. May paniningil ang bawat biyaya. Umihip ang malamig na hangin mula sa gubat. Ang mga dahon ay lumipad, kasabay ng mga bulong mula sa mga punong matagal ng saksi sa kasaysayan ng sumpa. Tumingin ang matanda kay Elias, saka kay Salome. Ang ginawa ninyo ay gumising sa mas malalim na lakas, ang ugat ng lahat ng mutya sa lupaing ito. Biglang lumitaw sa kanyang likod ang mga aninong hugis bata, lalaki, babae, matanda. Wala silang mata. Puro itim ang kanilang mga mukha, nakangiti, tahimik, nakatitig sa magkapatid. Ang bawat aswang, mambabarang, at mangkukulam ay nagsimula sa iisang ugat. Tumingin si Elias sa lupa, nanginginig ang kanyang boses. Ano kami? Umiti ang matanda. Kayo ang susunod na babantay sa balanse ng liwanag at dilim. Muling umihip ang hangin at ang paligid ay tila nag-iba ng kulay. Ang mga anino ay naglakad paikot sa kanila. Isang ritual. Isang pagtanggap. Ang mutya ay hindi lang sandata. Ito ay sumpa. Ito ay pintuan. Ito ay pako na itinataga sa kaluluwa. Bumukas ang lupa sa gitna ng bilog ng anino. Lumabas mula rito ang isang makalumang kabaong na may mga ukit ng sinaunang baybayin. Ang huling tagapagdala ay narito. At kayo ang magpapasya kung siya ay gisingin o tuluyang ibaon. Tumingin si Salome kay Elias. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng takot, pagod at tanong. Kung gisingin natin siya, mahinang bulong ni Salome.
Baka hindi na natin kayang isara ang pinto, sagot ni Elias. Ngunit ang kabaong ay unti-unting nabubuksan kahit wala pang humahawak dito. Mula sa loob, lumabas ang isang hininga, mainit, puno ng galit. Isang hininga na amoy bulok, amoy sigaw ng mga taong pinutulan ng katarungan. At sa loob ng kabaong, isang pares ng mata ang bumukas. Pulang-pula. Nag-aalab. Tumingin diretso kay Elias. Tumigil ang oras. Walang tunog kundi ang mabigat na paghinga mula sa loob ng kabaong. Ang pulang mata ay hindi kumikurap, nakatitig lamang kay Elias, parang kilala siya, parang may kasaysayang muling binubuhay. Lumapit ang matandang babae, inilapat ang kanyang kamay sa gilid ng kabaong. Ito ang orihinal na tagapagdala. Ang unang binigyan ng mutya. Si Alitaptap, ang aswang na hindi kailanman namatay. Si Salome ay napaatras, nanginginig ang katawan. Bakit siya narito? Akala ko siya ay alamat lamang, T. Lahat ng alamat ay may pinagmulan, sagot ng matanda. Mula sa loob ng kabaong, bumangon ang nilalang. Ang balat nito ay tulad ng pinatuyong kahoy, bitak-bitak, nangingitim, parang laging naglalakad sa apoy. Ang buhok ay mahaba, magulo at puno ng putik at abo. Ang mga kuko ay parang patalim at sa bawat galaw nito may tunog ng butong lumalagiti. Tumingin ito kay Elias at ngumiti. Matagal kitang hinintay. Ang boses nito ay basag, parang dalawang tao ang nagsasalita ng sabay. Lumakad si Alitaptap palabas ng kabaong. Ang lupa ay nasusunog sa bawat yapak niya. Ang mutya ay galing sa akin. Ako ang simula ng lahat ng kadiliman sa lupaing ito. At ngayon gusto ko itong bawiin. Hinampas niya ang baston ng matandang babae, at ito ay napaurong, suminga ng dugo. Tumingin siya kay Salome. Ang mutya mong ginto ay hindi sapat. Hindi ito pananggalang. Isa lamang iyang kandila sa gitna ng bagyo. Si Elias ay muling lumingon sa mga multo sa paligid, ngunit wala na sila. Iniwan na sila. Sila na lang ang naiwan, kaharap ang halimaw na isinilang ang galit, pagtataksil at lumang mahika. Alitaptap ay umamba. Mabilis, dumapo sa harap nila. Hinawakan niya ang balikat ni Elias, at sa isang iglap, nawala ang kulay sa paligid. Ang dalawa ay nasa ibang lugar. Isang parang panaginip. Isang eksena ng nakaraan. Naroon ang kanyang ina, mulat ang mata, duguan, nakabitin sa punong balete. Naroon din ang kapitan, hawak ang itim na mutya. At si Elias isang sanggol sa paanan ng ina, umiiyak. Ngayon mo ako kilalanin, bulong ni Alitaptap. Ako ang tunay mong ama. Namilog ang mga mata ni Elias. Hindi siya makagalaw. Ang mga imahe sa paligid ay nagsimulang gumalaw ng mabilis, parang pilit na binabalik ang nakaraan na matagal na niyang tinakbuhan. Ang matandang lalaki, si Kapitan Severino, ay humalakhak habang itinuturo ang sanggol. Isang anak ng aswang, isinilang mula sa isang pinagsamantalahan. Muling lumingon si Elias sa harap niya, si Alitaptap. Ang mukha nito ngayon ay nagbabago. Hindi na halimaw, kundi anyong tao. Mukha ng isang lalaking may matatalim na mata at balbas na punong-puno ng abo. Anak kita. Hindi mo ba ramdam sa dugo mo, bulong nito, halos isinghot na lamang ng hangin. Ang kapangyarihang nasa iyo ay galing sa akin. At ngayon gusto kong ibalik ito. Pumayag ka, at ang mundong ito ay luluhod sa pangalan mo. Umiling si Elias, nanginginig ang labi. Wala akong ama. Ang tanging pamilyang meron ako ay si Salome. Lumindol sa paligid. Ang alaala ay nabasag at muli silang bumalik sa katotohanan. Si Salome ay hawak ang gintong mutya, nangingitim na ang mga daliri sa sobrang lakas ng enerhiya. Tumingin siya kay Elias, nanlilisik ang mga mata. Labanan mo siya. Hindi ikaw ang nilikha niya, ikaw ang pipigil sa kanya. Ngunit si Alitaptap ay umatungal. Ang langit ay nagdilim. Ang mga ugat sa lupa ay gumapang, pilit binabalot ang mga paa ni Elias. Hindi ka makakatakas, anak ko. Ang kadiliman ay parte mo na. Biglang sumigaw si Elias, itinaas ang dalawang kamay. Mula sa kanyang dibdib, lumabas ang liwanag at itim na usok, magkasama. Magulo. Masakit. Nag-aalab. Kung hindi ko mapipili ang liwanag o dilim, pipiliin kong durugin ang pareho. Hinampas niya ang lupa ng sariling kamay.
Isang alon ng enerhiya ang pumulandit, tinamaan si Alitaptap. Napalipad ito, sumalpok sa puno ng punong kahoy na nabiyak sa gitna. Ang paligid ay sumiklab sa apoy na putit itim. Si Salome ay lumapit kay Elias, halos mawalan na ng malay. Ngunit mumiti siya kahit duguan ang labi. Iyon ang kapatid ko. Ngunit hindi pa tapos. Mula sa abo ng katawan ni Alitaptap, nagsimulang gumapang ang daan-daang kamay, mga espiritu, mga dating tagapagdala ng mutya, mga kaluluwang hindi tinubos. Hindi niyo ito mapipigilan. Ang mga kamay ay bumuo ng isang bagong anyo. Mas malaki. Mas malupit. At sa gitna ng halimaw na iyon, muling bumukas ang mga mata ni Alitaptap. At sa pagkakataong ito, ang kanyang tinig ay naririnig na sa buong kagubatan. Kung hindi niyo ako kikilalanin, sisiguraduhin kong ako lang ang matitirang alamat. Sumabog ang lupa sa ilalim nila. Ang kagubatan ay naging hukay ng apoy at abo. Ang mga puno ay nagsayawan sa galit ng hangin, para bang umiiyak ang kalikasan sa nalalapit na pagbagsak ng lahat ng balanse. Hinila si Elias ng mga ugat, ngunit bago siya tuluyang lamunin, hinawakan siya ni Salome. Mahigpit. Mainit ang kanyang palad, nasusunog sa enerhiya ng mutya. Hindi mo kailangang mag-isa, bulong niya, halos wala ng boses. Pinikit ni Elias ang mga mata. At sa dilim, muli niyang narinig ang tinig ng kanyang ina. Ang galit ay hindi lakas, anak. Ang pagpili ng awa sa gitna ng puot, doon ka nagiging tunay na makapangyarihan. Dumilat siya. Mula sa kanyang dibdib, tumulo ang isang luha, ngunit hindi ito basta luha. Ito ay naging liwanag. Isang dalisay na sinag na sumabog mula sa kanyang puso. Naging parang kidlat na humati sa langit. Tinamaan ang halimaw na si Alitaptap. Napaigik ito, bumulwak ang usok mula sa kanyang katawan, habang ang mga espiritong bumabalot sa kanya ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Umiiyak. Sumisigaw. Napapawi. Mahal ka namin, patawad, bulong ng isang matandang espiritu, habang unti-unting naglalaho. Si Alitaptap ay tumingala, tila muling naging tao sa huling sandali. Ang kanyang balat ay unti-unting bumabalik. Ang kanyang mata, na puno ng galit, ay naging basang-basa ng lungkot. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, saka sumambulat sa hangin bilang abo. Naiwan ang isang mutya, itim, ngunit ngayon ay walang usok. Tahimik. Pahinga. Tumigil ang apoy. Tumigil ang hangin. Ang kagubatan ay bumalik sa normal. Si Elias ay lumuhod, hawak ang mutya. Si Salome ay nasa likuran niya, nakatingin sa abong natira. Akala ko't masama lang siya. Hindi. Siya lang ang naging biktima ng mundong bulag sa sakit. Tumingala si Elias sa langit. Muli nang may bituin. Ngunit mula sa gilid ng kagubatan, bumalik ang matandang babae. Ang mga mata niya ay hindi na puti, ngayon malinaw, mailuha. Kayo na ang tagapag-ingat ng mutya. Bantayan niyo ito. Dahil sa susunod na madilim na panahon, baka wala nang magpipigil. At siya'y naglaho. Walang salita. Walang paalam. Tahimik ang paligid. Ngunit sa ilalim ng lupa, may narinig si Elias, isang tibo. Mabagal. Malalim. At pamilyar. Parang puso. Isang paalala. Na ang sumpa ay hindi kailanman tuluyang natutulog. Napatayo si Elias, hawak pa rin ang mutyang itim sa kanyang palad. Ang bigat nito ay parang bato. Ngunit ang init ay parang puso. Buhay. Salome, naramdaman mo iyon, tanong niya, habang pinakikiramdaman ang lupa. Tumango ang kanyang kapatid. Muling tumibok. Tahimik silang naglakad palayo sa hukay na nilikha ng digmaan. Ang lupa ay sarado na, ngunit ang enerhiya ay hindi nawala. Sa bawat yapak nila, may kaunting lagitik sa hangin, parang may nanonood. Hindi multo. Hindi halimaw. Isang presensya. Isang paalala ng lakas na kanilang binuhat at sakit na kanilang tinubos. Pagbalik nila sa baryo, sira ang lahat. Walang bahay na buo. Walang katahimikan na nananatili. Ngunit may liwanag sa mga mata ng mga tao, ang ilan, buhay pa, lumalabas mula sa mga sirang kubo. Ang mga bata ay tumigil sa pag-iyak. Ang mga matatanda ay lumapit, tahimik, nakayuko sa harap nina Elias at Salome.
Ang halimaw ay nawala, sabi ng isang matanda. Ngunit hindi ang kwento. Hindi ang takot. Hindi ang kadiliman na darating pa. Inilagay ni Elias ang itim na mutya sa isang kahoy na sisidlan at inilibing ito sa ilalim ng pinakalumang puno sa baryo. Ipinako ang takip, ginuhitan ng sinaunang baybayin sa katinalian ng pulang sinulid. Tahimik silang nagdasal. At habang ang araw ay sumisikat, ang anino ng puno ay tila may hugis. Mukha ng lalaki. Matanda. Nakatingin sa kanila. Ngunit hindi na ito galit. Hindi na ito gutom. Ito ay nagpapaalam. At sa huling pagkakataon, tinanong ni Salom si Elias. Sigurado ka bang tapos na? Saglit siyang tumingin sa lupa, saka ngumiti. Hindi pa, Chi. Pero tayo na ang magsusulat ng susunod na kabanata. Ang simoy ng hangin ay naging banayad. Ang mga ibon ay muling nagsimulang umawit, para bang hindi naging saksi sa halimaw na minsang lumakad sa lupa. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may bumubulong pa rin. Sa gabi, kapag ang buwan ay bilog at ang mga ilaw sa baryo ay patay na. May ilang bata ang nagsasabing may naririnig silang yabag sa may punong inilibingan ng mutya. Minsan, may humahaplo sa bubong. Minsan, may boses na tumatawag sa kanilang pangalan. Elias T. Salom T. Ngunit hindi na sila sumasagot. Alam nila ang may mga bagay na kailangang hayaan na lamang na manahimik. Sa kabila ng lahat, pinili nilang manatili sa baryo. Si Elias ay nagtayo ng maliit na kubo malapit sa punong balete. Tahimik, malayo sa tao. Binabantayan ang libingan ng mutya. Si Salome ay nanatili sa piling ng mga tao, nagtuturo ng mga lumang dasal at mga kwento ng liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit sa gabi, lagi silang nagkikita. Tila hindi mapakali kapag hindi nila naririnig ang tibok mula sa ilalim ng lupa. Isang gabi habang umuulan, may batang babae na kumatok sa pintuan ni Salom. Basang-basa, nanginginig. May nakita po akong babae sa may punong baleted. Anong babae? Tanong ni Salome, agad siyang pinapasok. Iba po ang itsura, hindi siya tao pero umiiyak siya. Sinabi niya, nasaan ang anak ko? Napatingin si Salom sa bintana. Muli bumalik ang lamig. Muling naramdaman ang tibok. Mas malakas. Mas malalim. At sa puntong iyon, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang mutya ay tahimik lamang. Nag-aabang. Dahil ang sumpa ay palaging naghihintay ng panibagong katawan. Sa likod ng punong balete, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Hindi ito ganoon kadelikado tulad ng dati. Ngunit may tinatagong lungkot at pangulila sa kanyang mga matang animoy naglalagablab. Nasaan ang anak ko, ang bulong na dumaan sa hangin. Si Elias at Salome ay nagkapit-bisig. Hindi nila alam kung saan haharapin ang sumpang muling gumigising. Ngunit isa ang malinaw. Hindi nila ito hahayaang lamunin sila. Ang mutya, bagamat mabigat sa kanilang mga palad, ay naging kanilang sandigan. At sa bawat pag-ikot ng buwan, ang kwento ng dalawang magkapatid na pinagpala ng makapangyarihang mutya ay patuloy na nabubuo. Sa dilim ng gabi, kapag ang hangin ay humahaplo sa dahon, may isang paalala na ang tunay na laban ay hindi nagtatapos sa kapangyarihan, kundi sa pagpili ng puso. Habang unti-unting lumalayo ang anino, bumalot ang katahimikan sa kagubatan. Si Elias ay tumindig, hawak ng mahigpit ang mutya. Si Salome ay tumingin sa kanya, may halong tapang at pag-aalala sa mga mata. Hindi tayo nag-iisa, sabi ni Elias, malakas ang loob. Ang laban na ito ay para sa ating lahat. Sa pagdilim ng gabi, naramdaman nila ang paghinga ng kagubatan, malakas, buhay at puno ng lihim. Alam nilang darating ang araw na muling susubukan ang kanilang lakas. Ngunit sa ngayon, sila ang tagapangalaga ng mutya. At sa puso nila, naniniwala silang sa kabila ng dilim, may liwanag na patuloy na magbibigay pag-asa. Isang malakas na hangin ang dumaan, nagpatigil ng mga ibon sa pag-awit. Sa di kalayuan, may kumislap na ilaw, mistulang nag-aanyaya sa kanila na sumunod. Nagpalitan ng tingin sina Elias at Salome. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ramdam nila ang panibagong simula, isang landas na puno ng misteryo at pagsubok. Habang nilalakad nila ang madilim na daan, naglalakad sila ng magkasama, matatag at handa. Dahil ang kwento nila ay hindi lamang tungkol sa mutya.
Ito ay tungkol sa tapang, pamilya, at ang walang katapusang paglalaban sa pagitan ng liwanag at dilim. Habang lumalalim ang gabi, ang mga anino ng kagubatan ay tila sumasayaw sa ilaw ng buwan. Naramdaman ni Elias ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat, na may dalang pangako at babala. Hindi pa tapos ang laban. Si Salome ay mahigpit na humawak sa kanyang kamay, simbolo ng kanilang pagkakaisa sa gitna ng kadiliman. Sa bawat hakbang nila, ang lupa ay tila bumubulong ng mga sinaunang salita, mga salita ng kapangyarihan, pag-asa at pagliligtas. At sa puso nila, alam nilang kahit anong dumating, sabay nilang haharapin ang mga dilim na nagkukubli sa kanilang mundo. Ito ang simula ng bagong kwento. Ngunit sa dulo ng bawat kwento, nariyan ang tapang at pagmamahal, ang tunay na mutya na hindi kailanman mawawala. Ang malamlam na ilaw mula sa mutya ay unti-unting kumikinang, nagbibigay liwanag sa kanilang daraanan. Naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin, ngunit hindi na ito nakakatakot. Parang yakap mula sa mga ninuno na nagbabantay at gumagabay. Habang papalalim ang gabi, naramdaman ni Elias at Salome ang bigat ng responsibilidad na kanilang tinanggap. Ngunit sa kabila nito, may apoy sa kanilang mga puso, apoy ng pag-asa, lakas at pananalig. At sa bawat hakbang nila sa madilim na kagubatan, dala nila ang pangakong hindi kailanman pababayaan ang kanilang bayan. Dahil sa likod ng bawat takot at sumpa, may matatag na pusong handang lumaban. Mabilis na kumidlat ang langit, sinundan ng malakas na kulog. Ngunit hindi sila umatras. Sa halip, mas lalo silang naglakad, dala ang mutya na parang ilaw sa gitna ng unos. Ang hangin ay humuni ng mga kwento ng mga ninuno, mga kwento ng tapang, pagkakaisa, at paglaban sa mga kadiliman. Habang naglalakad, naramdaman nila ang presensya ng mga espiritu na tahimik na nagmamasid. Hindi mga kaaway kundi mga tagapagbantay. Ang mutya ay naglalabas ng liwanag na naglilinis sa mga anino ng nakaraan. At sa puso ni na Elias at Salome, nag-umpisa ang tunay na paglalakbay, isang paglalakbay na magtatakda ng kapalaran ng kanilang bayan at ng buong mundo. Habang patuloy silang naglalakad, biglang sumiklab ang apoy sa paligid ng punong balete. Ngunit ang apoy na ito ay hindi naglalason. Ito ay naglilinis at nagliliwanag. Sa gitna ng apoy, lumitaw ang isang matandang lalaki na may mga matang puno ng karunungan. Tagabantay kami ng mutya, mga anino ng nakaraan, ang sabi niya. Hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. Si Elias at Salome ay humarap sa matanda, naramdaman nila ang bigat ng kanyang mga salita. Ang mutya ay susi hindi lamang sa kapangyarihan, kundi sa pagbabago. At ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa, sa tapang ng puso. Ngayon, nagsisimula na ang isang bagong kabanata, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng naghahangad ng liwanag sa gitna ng dilim. Habang naglalakad palayo ang matandang lalaki, unti-unting nawawala ang apoy. Ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa hangin, tumutunog sa puso ni na Elias at Salome. Hindi kayo nag-iisa. Sabi ni Elias, kahit gaano man kalakas ang kadiliman, may liwanag na laging haharap. Ngumiti si Salome at tayo ang tagapangalaga ng liwanag na iyon. Sa kanilang paglakad, ang mutya ay kumikinang, gabay sa madilim na landas. At kahit anong unos ang dumaan, alam nila. Ang tunay na laban ay hindi natatapos. Ngunit ang pag-asa ay patuloy na naglalakbay kasama nila. Ngunit habang tumitindi ang gabi, may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Hindi lahat ng nilalang ay nagtagumpay sa kanilang laban. May ilan pa ring nagtatago, naghihintay ng pagkakataon. Si Elias at Salome ay nakahanda. Dala nila ang mutya, isang sagisag ng lakas at pag-asa. At sa bawat hakbang nila sa madilim na kagubatan, patuloy nilang pinipili ang liwanag laban sa dilim. Sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa puso, hindi sa anino ng mutya lamang. Sa paglubog ng araw, naramdaman nila ang bigat ng gabi, ngunit hindi ang takot. Ang mutya ay naging kanilang tanglaw sa dilim. Muling sumalubong ang hangin, dala ang halimuyak ng mga bulaklak at lupa, tanda ng bagong simula. Ang kagubatan ay bumalik sa buhay, sumasayaw sa mga bituin sa langit. Si Elias at Salome ay nagtitiyagang magbantay, handa sa anumang darating. Sapagkat sa bawat pag-ikot ng mundo, ang kwento ng mutya ay muling-muling usbong. Hindi ito kwento ng katapusan, kundi ng walang hanggang pag-asa at lakas na nagmumula sa puso ng bawat Pilipino. Ang huling hininga ng hangin ay dumaan sa mga sanga ng punong balete.
Si Elias ay humarap sa buwan na tila sumisilip mula sa likod ng mga ulap. Nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasama si Salome, hindi siya nag-iisa. Magkasama tayo, sabi niya ng mahina. Ang mutya ay naglalabas ng mahinang liwanag na unti-unting lumalakas. Sa puso nila, isang pangako ang nabuo. Na kahit ano paman ang mangyari, ipagtatanggol nila ang kanilang bayan. Ang laban ay hindi tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng katahimikan, isang malamlam na pag-uwi ang naramdaman nila. Ang mga bituin ay kumikislap ng mas maliwanag, tila sumasabay sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad sila sa landas pauwi, ang mutya ay parang humihinga, may sariling buhay, patuloy na nagbibigay lakas. Ang mga yapak nila ay nag-iiwan ng mga bakas na puno ng pag-asa sa lupa. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa kinabukasan. Ngunit handa silang harapin ito, magkasama, matatag, at may puso na nagliliyab para sa liwanag. At sa likod ng bawat dilim, palaging may pag-asa na sumisilip. Sa pagbukas ng araw, ang hangin ay nagdala ng mga bagong awit mula sa mga ibon. Si Elias at Salome ay humarap sa bukang liwayway, hawak ang mutya na ngayon ay tila sumisimbolo ng kanilang paglalakbay. Ang mga alaala ng dilim ay naglaho, napalitan ng liwanag na kanilang pinili. Ngunit alam nilang hindi nagtatapos dito ang kwento. Ito ay isang paalala na sa bawat pagsubok, may lakas na matatagpuan sa puso ng tao. At sa bawat hamon ng buhay, ang tunay na mutya ay ang tapang na pumili ng tama. Habang unti-unting sumisiklab ang araw, lumalim ang ngiti sa mga labi ni na Elias at Salome. Ang mutya ay kumikinang ng mas maliwanag, tila sumasabay sa kanilang bagong lakas. Ang kanilang bayan ay muling bumangon mula sa abo ng nakaraan. Ngunit sa puso nila, nananatili ang babala ng mutya, isang paalala na ang kapangyarihan ay hindi dapat abusuhin. Sa halip, ito ay dapat gamitin upang magbigay lakas sa mga nangangailangan. At sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay nagliliwanag, nanumpa silang ipagpapatuloy ang kanilang laban. Hindi para sa kanila lamang, kundi para sa lahat ng mga nawalan, naghirap at nagtiwala sa liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Sa paglipas ng mga taon, ang kwento ni na Elias at Salome ay naging alamat sa kanilang bayan. Ang mutya, na minsang naging sanhi ng takot at digmaan, ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Hindi na ito isang sumpa, kundi isang paalala na sa bawat dilim, may liwanag na naghihintay. Si Elias at Salome, bagamat pinagdaanan ang matitinding pagsubok, ay nanatiling matatag, tagapangalaga ng kanilang bayan at ng makapangyarihang mutya. At sa bawat bagong henerasyon, ang kanilang kwento ay isinasalaysay, isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa puso. Sa huli, ang mutya ay hindi lamang isang bagay. Ito ay isang aral, isang panata, at isang pangakong hindi kailanman kukupas. Ang liwanag ay laging mananaig sa kadiliman.